Combination play. Valdez is sweet. Kyle Negrito opting to go for that combination play in the middle, but she also has to remember na back-to-back faults for the Cool Smashers. Oh, and another kill block. Matayag with 3 blocks, 2 here in the second. Running attack, Maddie Matayag, got it. Matayag now with 7. What a save by Arocha. Rondina hits it and scores! Teammates in the beach court, rivals here in the PVL. Cici Rondina going. CCS, puputulin na ang pangarap ng Titans makapagkampiyon this conference. Rondina gagante at hindi na papipigil sa CCS at ilalaban pa ang laro hanggang dulo. Kath Maddie Wong Blue Eagles Power, bubuhayin ang championship title. Good day, welcome back to my channel. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-hit mo rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga video. Isang napakagandang laban nga ang ating natunghayan sa banggaan ng Chocomucho laban sa champion team na Creamline ay isang napakagandang laro nga pinakita ng dalawang panig. Although normal naman talaga sa mga players na mag-swags and stare down, ay nandun pa rin ang gigil ng mga fans sa mga ganitong pangyayari. Isang dahilan nga kung bakit ginanahan ng mga fans ay dahil sa kanilang mga iniidunong lumalaban para sa team na kanila sinusuportahan. Stat-wise ay mas lumamang nga ang CCS sa atake dahil sa magagandang ball distribution ni Negrito. 5 sa kanilang kupunan nakapagtala ng double digits. Ito ay sina Alessa Valdez, Gemma Galanza, Carlos Gumabaw at Pams Panaga. Makikita nga sa mga hampas ng CCS Spiker kung gaano ito kagigil makuha ang panalo sa laban. Samantala, blockings naman ang pinapakita ng CMFT na kanilang lakas ng pangunahan ni Madayag at sobrang spectacular nga ang ipinakita nitong depensa sa net. Mabuhayan lang ang kanyang mga team. Hindi nga tayo sanay na hindi si Rondina ang bumubuhat ng team dahil sa pagbabantay sa kanya ng CCS. Ngunit kahit bantay sarado man ito ng Creamline, ay nagagawan pa rin ito ng paraan upang makuha ang score para sa kanyang kupunan. Although napapagalaw naman ni Wong ang kanyang spikers, ay nasa CCS pa rin ang momentum upang makontrol ang buong game. Mahirapan man makuha ng CMFT ang panalo sa CCS, ngunit hindi naman ito papayag na mawala ang tsansa ng kupunan na makakuha man lang ng kampyonato in their first ever history in PVL career. Pinaghirapan niya nito at pinagpaguran kaya't deserving din nilang makuha ang kampyonato na kanilang inaasam-asam. Samantala, nasa kamay pa rin ng Creamline ang pagkakataong ito. Kung susortehin man ay nasa 50% pa rin ang tsansa ng CMFT dahil sa magandang performance nito throughout the league. Sa muling paghaharap ng Gawong ay nabuhayan nga muli ang mga fans ng Gawong dahil sa chemistry na hatid ng dalawang player na ito. Ganun pa man, hindi pa rin tapos ang laban hanggat may laban pa ay gagawan pa rin ng paraan ang mga dapat kailangang gawin upang madala ang kanilang team sa kampyonato. Muli magkikita at magpapabunggahan ng laro ang dalawang kupunan ng CMFT laban sa CCS ngayon December 16, 2023 sa oras na 6 p.m. Makukuha pa ba ng CMFT ang kanilang second game gaya ng ginawa nila sa Signal no semis round? O di napapayag ang CCS na magkaroon pa ng tsansa ang CMFT na makapag-game 3? Ano sa palagay nyo? Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-leave na rin ng comment at i-hit mo rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga video.